ako'y nagagalak. It's a privilege to stand here. And it's our purpose, di ba? Tayong mga anak ng Diyos. To speak the goodness of God in our life. So, anong oras na, mga kapatid? Okay. What? Amen. So, akala ko 2 o'clock. So, it's time for giving. So, sinabi ni ate, can you share about giving? So, hindi naman na tayo okay, grab the opportunity, sabi nga nila. So, I thank God, I praise God. Siguro simulan ko to about my, okay. I will read muna yung passage natin. The one I made. Okay. Okay. We have a brother there. Maybe God will translate unto you. Okay, purihan natin ang Panginoon. Where's my note? Nawala. Okay. Okay, tithes and offering. Okay. Yung nakuan ko or about giving is one way of giving is obedience, di ba? If we obey God, the blessing will chase us. Di ba? Will come to us and chase us. Hindi lang pupunta sa atin, but kahit takbuhan mo yan, will chase us. Susundin at susundan tayo. So it says here, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the voice of the Lord your God. That's in Deuteronomy 28 verse 2. According to this passage, yun nga, obedience to God results in blessings. Diba? Diba? So, we must obey God. Sometimes sa akin, in my part, it's too hard to stand. Yung sabihin ba, minsan, but we must obey God. Diba? Paano yung blessings pupunta sa atin if we not obey God? Paano you praying that God will protect you, that God will bless you, that God will give you, that God will give everything, yung anumang kailangan mo sa buhay. So, it's hard to, ayoko dahil nahihiya ako. Di ba? Sometimes, kaming mga Igorot, ganun kasi Igorot. You know Igorot? We're from Baguio. Yes, I'm proud to be my native. I'm Igorot. So, we're from Baguio, and Igorot is taong bundok, sabi nila. Pero, wag niyong dahil medyo gwapo. Medyo gwapo daw. No. But, tataraki kami. Kunada, tataraki. You know? Yes? So, I'm proud and kinukuha ko lang to dahil medyo okay. But God is truly big God. It's kukunin ko na rin tong as a testimony where we've been here for 3 months already. First December, January, February, and March. Wow. That's 4 months truly. Kikita ko talaga yung hands of God been in our family, been in our children. Nakakapagkuhan din, yes, it energizes us. Sabi nga ng anak ko, when he pray, give us the strength to energize us every day. So, wow.
So, I'm so blessed talaga that we've been here, that a small testimony lang, that dahil sabihin ko na talaga, favor of God. Dahil parabor ni Apo Diyos. That favor of God. We've been here, parang ang bilis. Ang bilis. We've been here, the processing, through processing our documents, from lumipad na kami. And then, wow, dun ko makikita na God will bless us. God will bless us if we do our things. As a Kwanden, dun kasi sa amin, we've been part of minister, nakikitulong po kami sa in other churches, ay planting church. So, it's a kukunin ko na rin tong mag-thank you sa inyo for our church there sa sa Baguio, have a daughter church. And Mrs. ko, si Myrene, Myrene asked something for a help for church building. And yun po, napatayo natin yung isang church sa Happy Hollow. It's a part of Baguio that medyo remote po siya, medyo malayo. And then, thank God for your heart na nagbigay for that. And also prayers, I believe. That yung prayers natin, alam ko po na it will do something good. Will do something good in the ministry. Kasi ganun po. So, we're so thankful nga talaga dahil yun nga, blessings will not just come to us, even it will chase us. Hahabulin po tayo kahit ayaw mo na, pero hahabol pa rin yan. So, the key is, one key is obeying God and trusting God. So, yun po. It's okay. Obedience is letting God knows that genuinely has first place in our life. Jesus said in John 14:15, if you love me, show it by doing what I've told you. God teaches on the subject of tithing and giving, extravagant generosity. Salamat po sa ating hello lahat. So, yun. Ang Diyos po ang papupurihan. So, okay. Yes. Okay. What's the time now? Okay. So, let's pray, brethren. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Lord, thank you for this day, oh God, that you've given us. Lord, the fellowship that we had. Lord, tunay nga, oh God, kay buti mo sa aming lahat, oh God. Lord, that you are there. We're not alone, oh God. We are not alone, oh Lord. So, Lord, thank you, God, for the tithes and offering na makukuha po ngayong araw na to. Lord, be it, O God. Be it, O Lord. Ikaw lang ang papupurihan at pasasalamatan, O Lord. Thank you, O God, for the generosity of your people, O Lord. Lord, for the life of your people. Lord, we know, O God, in giving, O Lord, Lord, it not only shows, O God, the money that we collect, but our life, O Lord, being given to you, O Lord. Faithfully and heartfully, O God. Lord, we thank you, O God. Thank you, O Lord. May you bless all your people, O God. May you bless, O Lord, mga kapatiran po ngayon, Lord, for their works, O God, sa sinumang pong, O Lord,
who need work, oh God, Lord, give it to them, oh Lord. Lord, to those who, God, have work, oh Lord, bless them more, oh God, to show blessing more, to extend their blessing more, oh God, for your work, oh Lord. Lord, we thank you so much, and we thank you and we praise you for who you are, oh God, in our life. Lord, we ask this thing in Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay. We will sing daw. Kukunin na namin itong ang hirap mag-Tagalog. Sorry po. But glory to God. Okay. Yes, the kids will have presentation. No, we will sing a song. Yung gitara. Hallelujah. Okay. You have verse. No. No. Sorry. Thank you, Black. Julie, please. Is that fine? Is it working? Yes. The past that held regret over my head is gone. They change your ashes now, the ones that rusted on. I was a runaway, now I'm finally home. My mind was a ghost town until by yesterday, until your hand reached down, pulled me out of the grave, till your freedom found only in Jesus' name. I am forgiven, no longer lost. 'Cause now I am living in the power of the cross. Goodbye to sorrow, welcome my joy. 'Cause now I am living in the power of the cross. His love and truth and sacrifice, the only news. This love I live in faith, now in Jesus' name. I am forgiven, no longer lost. 'Cause now I am living in the power of the cross. Goodbye the sorrow, welcome my joy. 'Cause now I am living in the power of the cross. And on that cross, His love and truth and sacrifice, the only news. His love I live in faith, now in Jesus' name.
my joy. 'Cause now I am living in the power of the cross. Thank you, oh God, I thank you. Jesus, I thank you. Thank you for the cross. Praise to you, oh God, I praise you. Jesus, I praise you. Praise you for the cross. Amen. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten God, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. Tayo'y dumako na naman po sa mission offering. Buksan po natin ang ating mga Bible. Or basahin ko na lang. Sa Gawa. Gawa 13:14, versikulo 14:7. Ganito ang utos ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Sa English naman, for this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. So, china-challenge tayo ng word na ito na yung inclusivity. Yung, alam mo yun, tinuturo talaga, binigay ng Lord para sa atin as anak niya, na i-embrace natin i-embrace natin yung kanyang mga utos, di ba? So, ina-encourage din niya tayo na ma-recognize na love knows no bounds. Love knows no bounds. Amen? So, let's make it short. Let's embrace it joyfully. And let's make it a privilege na makapagbigay, na makatulong, or, alam mo yan, hindi, gaya ng mga Gentiles, hindi lang nila ginagawa to na as a sign of worship. Dahil mahal nila ang Panginoon, ginagawa nila ito dahil ito ang utos sa kanila ng Panginoon. Amen? So, let's bring out your cash. So, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat sa katuruan, Panginoon, Lord. Teach us, O God, Lord, to give joyfully, O God, Lord, and take it as a privilege, O God, Lord, to follow and obey your word, O God, Lord, yung mga utos, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na binigay mo, Panginoon, Lord. And nawa, Panginoon, ito'y makatulong, Panginoon, ito'y maging paraan, Panginoon, Lord, na makapag-expand, Panginoon, ng iyong kingdom, Panginoon. Lord, maraming salamat sa araw na to. In Jesus' name we pray. Amen. Atin pong ibigay Amen. Yung tinignan ko muna yung oras, no? Okay lang. Basahin ko na lang yung sasabihin ko. Kasi meron tayong bisita. Mahirap mag-English, oy. Amen po, no? Magandang hapon sa lahat. Ayan, at ako'y po'y natutuwa sa lahat. Na muli ay nandito naman po ako at binigyan ng pagkakataon na tumayo at mag-share ng salita ng Panginoon. Amen. So, makibukas po tayo sa Acts 9:5-6. Acts 9:5-6. Verse 5. And he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick
against the gods. 6. So he trembling, and Antonish said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go to the city, and you will be told what you must do. Purihin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon Lord God, sa salita mo. Panginoon Lord God, na aming binasa sa hapong ito, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon Lord God, na ang mga salita mong ito, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, i-reveal mo, Panginoon Lord God, sa bawat isa. I-reveal mo, Panginoon Lord God, kung ano man, Panginoon Lord God, yung mga gusto mo, Panginoon Lord God, na sabihin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Mag-manifest ka, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At ako'y, Panginoon Lord God, iyong gabayan. Hallelujah, Jesus. At ako'y iyong gabayan, Panginoon Lord God, na sa aking pagsasalita, Panginoon Lord God, tanging salita mo lamang ang aking masambit. Kaya maraming salamat. We entrust to you everything, Panginoon Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dito po sa, so it's okay, no, to speak Tagalog? Para naman kagaya ni Kuya kanina, no? Okay, yun po, dito sa, makikita po natin dito, the title of yung topic ko po ngayon is Finding Right People. Right, shortcut ko lang kasi yung ko doon, no, yung sinabi ko doon, na finding the right peace, kasi masyadong mahaba. Pero ito po yung finding the right people, right place, and the right plan. Ayan. So dito po, sabi doon, kung maating pong mababasa, Paul is on the road of Damascus. Di po ba? And this was not going to the church. Hindi po siya pupunta dito. Sa mga churches doon. Bagkos, pupunta po siya doon para i-persecute at kuhanin yung mga Christians doon at dalhin niya sa Jerusalem. Ayan. But in here, upon encountering Saul pala diyan, di ba? Saul or Paul, it's the same. Pareho lang yon. Makikita po natin yung Paul kung saan niya ginamit iyon doon sa Acts 39. Doon po yan nag-start na sinabi na Paul yung nun. Pero Paul is the same with Saul. Diba po? So, upon encountering the Lord, Saul has a 2 question. So, ano po yung question niya doon? So, yun po yung pag-aaralan po. Yun po yung doon na sabi niya, Who are you, Lord? And what do you want me to do? Yun po yung dalawang question ni Saul or Paul. Yan. Marami po sa atin, a lot of people has a lot of question. Has a lot of question to God. But once we encounter the Lord, hindi na natin nasasabi kung ano yung gusto nating itanong sa Panginoon. Amen po. Naranasan po ba natin 'yon? Amen. Kaya pero mostly, almost people, yung marami silang mga question. Diba? Sabi doon, yung mga question nila na, why does God allow evil? Sabi nga doon, why do bad things happen to good? Why does these things happen? Yun yung mga question na iyon. Pero, kung isipin po natin, it's a normal question. Normal po yun na question doon. Pero, once na we encounter the Lord, yung God's presence niya, yung nagungibabaw na sa atin. Di po ba? Yung ang dami-dami na nating mga gustong itanong. Pero once we encounter the Lord, yun na po yung naandun na yung inaano na natin yung sarili natin na, Lord, yung nanghingi na tayo ng patawad, yung full of joy na tayo, yung may peace na tayo sa ating sarili, at yung mga question na yon hindi na natin natatanong. Amen po. Kung hindi pong anuhin, si Job has a lot of questions. Kung Book of Job is a book of questions. Hindi po ba? Kung ating pong pag-aaralan, hindi po ba? Marami po talagang tanong si Job doon. But di ba pero ang Panginoon din, di ba sabi nga niya, Job, marami kang question. Sabi niya, ako din maraming question sa inyo. Maraming question ako sa iyo, sabi nga ganon. Mababasa po natin yung question na iyon
ng Panginoon in Job 38:39. Doon po yun, mababasa mo doon. 77 questions, I think. Napakadami nun. Pero yun, di ba nung sabi ng Panginoon sa kanya, nasaan ka nung create ko yung planet? Nasaan ka nung ikaw ay finashioned ko? Sabi nga doon. Tapos, binombard na ni Lord, ni God ng mga tanong. Di ba wala na pong nasabi doon si Job? So, nagtakip na lamang siya ng sa mukha, yung sa kanyang bibig, at sabi niya doon, Lord, I heard you. I heard about you. Sabi niya, nakikita kita. Pero hindi ko alam kung sino ka. Amen. Now, encountering God doesn't answer your question, but it changes them. Amen. Dito sa mundong ibabaw, mamimit natin yung, di ba, nung na-meet natin ang Panginoon, ang nasa isip natin, nagpasalamat tayo kasi nga, because of Him, siya'y tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. He sacrificed Himself. Kaya yung natin, yung pasasalamat natin sa Panginoon, He's inag-uupapaw. So when we encounter God, yun na lamang yung ating gayahin po natin si Paul na kung ano po yung kanyang tinanong, ganun din po sana tayo when we encounter God. Di po ba? So yung question niya doon na babalikan po natin doon, yung what do you want me to do? Doon po tayo doon po papasok yung aking title. Ano po? Sabi po doon, arise and go in the city. So go in the city, this is the place. And you will be told, this is the right person. And what you must do, the right plan. So dito po tayo sa right place. In the right place, makakamit tayo ng right people. God will, hallelujah. God will lead us to the right place before bring us to the right people. Amen po. Marami po sa atin ang naghanap ng bawas sa ating buhay. Pero intindihin po natin na si Boaz is my field. So bago po tayo so kung gusto natin makahanap ng Boaz sa ating buhay, pumunta tayo sa field niya. Di po ba? Tayo'y magtanim. Di ba magtanim at makakita tayo doon ng Boaz. Amen po ba? Because the right person doesn't hang out on the wrong place. Amen, di ba? Kasi paano ka makakita ng Boaz mo kung sa wrong place ka naman naganap? Di pumunta ka tayo sa field ni Boaz, di ba? So sabi nga doon, meron tayong, dahil nga gusto ng Panginoon na isend tayo sa right people muna, bago niya tayo isend sa right place. Kasi in the right place, it will reveal the good people. Amen? Ayan. So meron po tayong 2 characteristic of right place. Number 1, sabi po doon is fast and pray. So, agi po nating tandaan na it's not only the location, but it is also the attitude. Fast and pray. Right place is not somewhere you go, but it is something you do. And as the Bible says, Saul was praying and fasting for 3 days without food and water. Di po ba? Yun yung after na na-encounter niya ang Panginoon. Amen. So in the right place, sabi nga doon, hindi lamang nga dito yung lagi nating inaano, na hindi lamang sa church yun. Amen. Kundi yun yung pag-decide na natin kasi na mag-fast and pray, doon natin matakakatagpo din ang Panginoon. Amen. Ang sabi nga, ang ano lang doon is, basta lagi po nating tandaan na ang pagpa-fast and pray can recharge our spirit. Yun po yung nagpapalift up sa atin upang lalo tayong makaniig ang Panginoon at upang lalo natin siyang makilala. Amen. And sa mga prayer na iyon, pag nag-fast and pray tayo, something good will happen. Expect natin na yung pagpa-fast and pray natin is may mga answers na rin. Amen po. So number 2 naman po is yung planted. Ayan, magtanim, planted. Hindi na planted. So hindi lamang fasting and praying yung ating yung sa right place, kundi ganun din mo yung planted. Kasi makikita natin, Paul was planted in the house
of Judah. Di po ba nakita natin nung siya doon siya nagpe-fast and pray. Ngayon, pero gusto rin pero ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, ang doon is saan po ba tayo nakabilong? Planted, saan po ba tayo nakabilong? It is, ang ibig sabihin dito is your life group, home group, or what group are you in? Ayan, kaya dito na po pa kaya lagi po nating tanda. And whose house are you in? Yun yung doon. Kaya ang doon po, I encourage you everyone na in the right place, sabi nga doon, I encourage everyone na nasaan po ba tayo belong? May part po ba tayo? Aside from our ministry, meron po, nakabilong po ba tayo sa mga gawain ng Panginoon? Which is, ang ko po doon is the Bible study or the prayer meeting. Yun po yung ko doon, na syempre, hindi lamang naman kailangan na napupunta ka sa church na, sige, okay, magpa-plant ka doon, pero wala ka namang ginagawa. Gusto mong magtanim, pero wala ka namang ginagawa. Di po ba? Mostly ang dito, pagka sumasama tayo sa mga gawain ng Panginoon, though we are busy or what, pwede naman tayong makinig sa mga yung mga gawain na yan, yung prayer meeting or the Bible study. Kaya, ko na lang to, advertise yan. So join us. Join us for our for our Bible study and prayer meeting. Kahit gaano po kayo ka-busy. Kasi alam niyo po kung bakit, maganda po yung doon. Doon po kasi tayo lalong lalago Kunwari, wala po tayong kakilala. Although lahat naman tayo mga magkakilala na. Pero yung mga bago na walang mga kakilala, at sumasama sa mga gawain na ganito, dito po tayo, tayo yung makakilala tayo ng mga kapatiran natin and makikita natin yung mag-i-encourage sa atin, magli-lift up sa atin. Yun po yun. At lalo tayong lalawak at lalalim pa yung pagkakilala natin sa Panginoon. Yun po yung ating doon. Kaya dito in the right place, we need to plant. Kailangan maging planted tayo, ilagay tayo sa Panginoon kasi maging matured tayo. Kailangan, at dito rin kasi sa ating di ba, yung mga gawain ng Panginoon, dun po tayo nagkakaroon ng maturity. Di po ba? At nagkakaroon ng grow in the knowledge of God. Yan po yun. Amen. So, next is the right people. Right people. So, for Paul, ang right people sa kanya is Ananias. Bakit po? Kasi he was the right person to him. And Ananias is a disciple. Sabi nga doon. At ang right people is napakalaki po ng big role sa ating buhay. Napakalaki ng ating role ng right people sa ating buhay at makikita natin doon na sabi nga gusto nila, we can see here that the Lord says to Paul that he want him to go to the right place where others believers are. Yan. Because God's purpose will always connected to the right place and to the right people. The church is not an island. It is a body, and He will teach us to relate and depend on each other. Kaya, yan po yun. Magpalakasan po tayo. Kaya nga, wag po tayong mawalan ng pag-asa kasi the Lord will send us also Ananias to us who will open doors and sometimes He will unlock certain things. Amen po. Remember, lagi po nating tandaan na hindi lahat ng nasa right place is right people. Amen po. Di ba? Si Judas is in the right place, but he is a wrong person. Wrong people. Ayan, right people are those who, number one, na
characteristic din ng right people is, number 1 is connected to God. Thank you. I've had... Inom muna ako. Salamat. Ako'y nauuhaw. Baka paano talaga ang tumayo dito. Nakakadry. Ayan. Amen. Ayan. So number 1, nasabi doon, is connected to God. So these are the people, dito yung mga person na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. And the wrong person, yung kung dito naman sa wrong person, sabi doon, simply gifted. Yung simply gifted, successful, tapos yung parang gusto mo na lang siyang gayahin kasi nga na-bless ka sa kanya. Pero ang mga taong ito ay hindi lumalakad sa Panginoon. Amen. Kaya wag po natin doon. Dito po tayo sa mga right person. Ananias is a right person. Kasi nga, lumalakad siya ayon sa kalooban ng Panginoon at naririnig niya yung salita ng Panginoon. Kaya, be wary. Be careful sa lahat ng sa mga tao na ating nakakasalamuha. Although we have a different opinions, pero maging careful po tayo sa lahat. Kailangan yung presence of God, makikita natin sa kanila. Amen po. Ayan, huwag ko nang papahabain. Pero sample ko po dito, yung mga single person, just like me. Single person daw. Ayan, para mabuhay naman tayo, po. The single person, right me? Ayan, ang sabi doon ng isang pastor, sample niya daw, sabi daw nung isa niyang member, sabi niya, Pastor, he's hot daw, sabi. I like him because he's hot. Sabi, so as hell. Sabi ng pastor, so as hell. Nakikita mo ba sa kanya na ikaw ba, oo nga, nandun na yung karakter niya na gusto mo, pero nakikita mo ba na ito'y lumalakad sa Panginoon? Di ba? Kaya po tayo'y maging wais din, diba, tignan po natin, hindi lang yung sugod ng sugod, hindi porket nasa huli na tayong di ba? Oo. May bingo card nga pa, di ba? Ayun, kaya hindi na tayo. Dapat hindi na tayo doon. Tignan natin yung ating nakakahalubilo. In number 2, they will not live in the past. Yung mga right people, hindi sila nabubuhay sa mga nakaraan mo, yung gustong idudukdok sa'yo. Di ba? Tignan natin si Ananias. Ananias, nung siya'y pumunta kay Paul, diba, kay Saul, diba, sabi niya, hindi niya sinabi na ikaw, napakasama mong tao. Ikaw, dahil sa'yo, maraming mga Kristiyano. Ang nasira because of you, nagkaroon ng problema ang mga Kristiyano, sabi nga doon. Pero instead, ang sinabi niya kay Paul or Saul, ikaw, you are apostle, you are evangelist, sabi niya ganon, God will gonna use you. Yun po yun. So sa atin po, the right people, yung dapat piliin po natin yung hindi nakikita yung nakaraan mo. Kasi kung nakikita yung nakaraan mo, sila na yung magiging balakid sa iyong paglago sa Panginoon. Amen po. Kaya wag po nating tignan yung mga nakaraan dahil lahat naman tayo may mga nakaraan. Whether it is yung mostly sa atin, marami tayong mga nakaraan. Tapos, pero wag tayong mabuhay doon sa kanilang nakaraan. Bagkos, iano natin sila patungo sa kanilang future. Diba? Para yung bang i-encourage sila na para lalo silang kumilala pa sa Panginoon. Amen po. Number 3 po is yung right people, they are the one to minister you. They can minister you. Ibig pong sabihin noon, they will feed you spiritually. They will live life in the service of the Lord. Ito po, yung nakausap mo, after mo silang makausap, yung kumbaga ba, para kang may joy na sa mo, tapos magaan na yung loob mo, tapos yung may hungry ka na, yung thirst and hungry for the word of God. Hindi yung pagka nakausap mo,
Hindi, oo, hindi yung pagka nasa-usap mo, afterwards, may galit ka na sa pastor mo, sa church mo, wag tayo doon. Be wary of that person. Kasi tapos, nakakalimutan mo na magbasa ng salita ng Panginoon, na andun na lahat, imbis na sila yung magmi-minister sa'yo, yung magpapaano sa'yo para lumago ka, but sila pa yung lalong humihila sa'yo. Ibig sabihin nun, sila na yung nag-poison sa inyo. May bacteria na sila. So, kumbaga, kaya yung yung bacteria nila, inililipat na sa iyo. So, be careful for that. Be careful po tayo. Kaya be careful, maging wary po tayo sa kinasasalamuhan natin. Sabi, amen po. Kasi once na we are in the light of the Lord, once na nakilala natin ang Panginoon at nasa tamang daan tayo, yung mga ano na iyon, may iiwasan natin. Ano po? Wag po tayo wag po tayo na once na nakarinig ka ng ganito, ikaw na may nakakilala sa Panginoon, ikaw pa yung mahihila niya. Wag po tayong ganon. Amen po. Ayan, kaya be careful. Kasi once na yung alam na natin yung purpose natin para sa Panginoon, God will protect us, our heart. God will protect our heart. Kaya yun po yun. Number 4 naman po is the right people will help you to build a foundation. Yan po yung kailangan natin, di ba? Kailangan maging matatag po tayo. Kailangan yung ating makikilala, yung ating magiging makakasalamuha, o yung magiging sandigan natin is yung pong magiging sa atin na kahit anumang bagyo ang dumaan, anuman ang pagsubok, na andun siya na tinutulungan ka upang maging matibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen po. Kaya kailangan po yung mga tao na patuloy lamang na natin sila. Kailangan yung maging yung mga taong iyan, they help you to build foundation. Iyan po yung kailangan natin. Diba? Kaya gagaya nga po, diba, yung sa bahay na nagtayo sa sa buhanginan. Yun po, ganun po tayo. Amen po. Ayan, ayan, dito na po tayo sa last kasi syempre, the time is running. And the time is tickling. Pag-sure. Ayan, last but not the least. Kasi maano na naman ako nito, sabihin 10 minutes before kailangan matapos. Pero kailangan matapos ko to within 5 minutes na lang before. 3, no? Amen. Yung last po, na right peace is right plan. The right plan. Ayan. Paul is in the right place. He meet Ananias who helped him build foundation and got water baptized. Si Ananias po, hindi niya tinuruan si Paul na magplant ng churches. But because of Paul was filled with the Holy Spirit, nagawa po niya yung mga bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Si Ananias din po, he helped him na, di ba, yung tinanggal niya yung sa kanya, yung blind, yung scale parang kaliskis sa kanyang mata. Ano po? At siya'y bumalik sa kanyang paningin. And after that, after that, the Lord reveals the purpose to Paul. Now, of course, sa atin naman lahat, may makanya-kanya po pa tayong mga purpose or plan ng Panginoon sa atin. Ano po? Iba't iba po yung purpose at plan ng Panginoon para sa atin. Pero, iisa lamang ang iisa yung pinagkapareho natin kay Paul, which is, yun yung we serve God. We serve the same God. Amen po. Amen. And yung mga plano ng Panginoon at yung mga promise niya, kailangan, ito'y nakaka-benefits din to His kingdom. He wants us to make His name be glorified and used to accomplish His purpose. So for Paul po, it was him to preach everywhere. Everywhere to kings, but it was all about Jesus. In finding the right plan, in finding the right plan to us,
meron din po tayo yung God's calling. Yan, the God's calling. Meron po tayo yung God's calling. But in God's calling, hindi po tayo, pag binigyan po tayo, pag tinawag po tayo ng Panginoon, wag po nating sabihin na ito'y magaan or what, di po ba? The bigger the God's calling, the bigger din yung mararanasan mong pagtihirap or pagtitiis, which is the persecution. Di po ba? Pag tayo po'y tinawag ng Panginoon, mararanasan po natin yung mga persecution na iyan. Number 1, na magpipersecute po sa atin yan. Kung hindi pa po yung mga pamilya natin ay hindi nakakilala. Number 1 po, pag tinawag po tayo ng Panginoon, number 1 na magpipersecute po sa atin is our family. Pero sabi nga, pag na-handle mo yung mga pamilya mo na nag-persecute sa iyo, na naging matibay ka at nagpatuloy, na pinagpatuloy mo yung tawag ng Panginoon sa iyo, ma-handle na rin natin yung mga the rest na sumunod. Ma-handle na rin yung mga problema or yung mga persecution na nasa kapaligid sa atin. Kasi syempre, mas mabigat talaga kung ang pamilya mo nag-persecute sa iyo dahil lamang sa tawag ng Panginoon sa iyo. Amen. Di po ba? Kaya kailangan maging ano po tayo doon na ipag-pray po natin na yung maging matatag ka despite na yung kasi nga 'di ba, once na napagdaanan po natin, nalampasan na po natin iyon sa ating mga pamilya, ang pagpe-persecute sa kanila, magiging matatag na rin tayo sa susunod at malalampasan na rin natin. Amen po. At ang pag kumilos pang Panginoon sa ating pamilya, sila na talaga yung magiging kakampi mo pa at maging kasakasama mo sa pagtahak sa ating Panginoon. Amen po. Kaya nga sabi, kaya si Paul din naman pero doon hindi po in finding the right plan of the Lord to us. Kailangan nga talaga natin 'yon, ma-experience talaga natin yung mga persecution. Kaya nga sabi doon sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So yung plan, and in Matthew 5:11, sabi po doon, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Yeah, paulit-ulit po na sinabi, walang big calling na may maliit na sakit na nararanasan or pain yung doon. Most of us, we cannot understand that. Pero syempre, the more na mas mabigat yung mo, the more din na mas mabigat yung pasanin mo, yung cross na nakaano sa iyo. Amen po. Yun yung doon. Kaya po, when God's called you, huwag po tayong umiwas. Kahit mahirap yan, kahit mabigat man yan, pero pag tinawag tayo ng Panginoon, sabihin natin, here I am, Lord. Amen. Kasi sabi nga ng Panginoon, Lord, sabi nga, di ba sinabi nga ni Paul doon, what do you want me to do? Ganon din po tayo. Once na na-encounter natin at what God's call us, Lord, ano po yung gusto mong gawin para sa akin? Ano po yung yung mga plano mo sa akin? Ano mo nga yung purpose mo sa akin? Yun po yung ating Amen. Kahit na mabigat yan, kahit na labanan po natin yan kasi we can endure. Di po ba nga? So whatever it takes, when the right plan of God is calling us, let us run the race with good cheer, and we can overcome the world. Amen. For soul, the right plan for him, yun yung the Lord is to carry His name. He will carry the name of the Lord before the Gentiles and the kings, before the people of Israel, and also Lord will show him how much he must suffer for my name. Iba, yun yung sabi ng Panginoon doon in Acts 15-16. Yun po yun, inano ko na lamang po, Kaya ganun din po tayo. Amen po, maging matatag lang po tayo. Let us run the race and let us endure.
kung ano po yung plano ng Panginoon, kung ano yung dumating at anong plano ng Panginoon sa atin. Amen po. Amen. Ayan, salamat. Kaya, di ba po nga sabi doon, we must endure the hardship as a good soldier of Jesus Christ. Yan po yung napag-aralan natin, di ba, nung Bible study natin. Amen. Kaya let us always be in the right place, in the right person, and the right plan. Seek the Lord and let His face shine on us. Amen? Amen po. Kaya, find the right place. Let us all find the right place, the right people. Kasi sa pagtahak natin sa Panginoon, ito po yung mga kailangan natin. Amen po. Amen. Kaya, salamat sa lahat. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Salamat sa lahat. God bless us all. At naway, yung mga salita na ating narinig, naway, ito naman po ay meron naman po tayo kahit papaano madala po, sa ating pagtahak sa Panginoon. Amen. Basta lagi po nating tandaan, kasama natin ang Panginoon sa ating mga plano. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na ibinigay sa atin. Amen po. Salamat. Hallelujah. Jesus, yes, oh Lord, we thank you, Father God, for this wonderful day. Salamat, Panginoon Lord God, sa salita mo, Panginoon Lord, na aming narinig sa hapong ito, O Diyos. Salamat sa paggabay mo sa bawat isa, O Diyos. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon Lord God, that, hallelujah, Jesus, that they will meet the right people, the right plan. Hallelujah, Jesus, and the right place, Panginoon, sa aking mga kapatiran, Panginoon Lord God, nakagaya nga po kay Paul, her soul, Panginoon Lord God, nahanap po niya ang lahat ng iyon, Panginoon Lord God. Kaya po, Lord, hindi po kami mawawalan ng pag-asa, hindi po kami, Panginoon Lord God, manghihina na kung minsan, Panginoon Lord God, wala po iyon sa amin, Panginoon. But then, Panginoon Lord God, we stick in your words, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus. Marami ka po, Panginoon Lord God. Promise sa amin at naniniwala kami, Panginoon Lord God, na hindi mo kami pababayaan at iiwan, Panginoon Lord God. Sa aming pagtahak sa iyo, O Diyos, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, Panginoon Lord God, ang aming maging pundasyon, Panginoon. Hallelujah, Jesus, at maging, Panginoon Lord, sandigang muog, Panginoon, sa aming buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus, sa aming mga paghiwa-hiwalay sa hapong ito, O Diyos. Gabayan mo ang bawat isa, whatever, Panginoon Lord God, yung mga activities na gagawin ng bawat isa, O Diyos. Guide them, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus, at ikaw na ang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa lahat. Leaders. Ayan, hospitality team. See you later. And music.